Hello! Pag-usapan natin yung isang bagay na sigurado akong pinapangarap ng halos lahat sa atin, passive income. Dito, titingnan natin yung totoong paraan, yung realistic na guide kung paano ba ito sisimulan bilang isang Pilipino. Kasi naman, sino ba ang ayaw sa ideya na kumikita ka kahit tulog ka, di ba? Yan ang ultimate dream eh, yung pera mo na mismo ang nagtatrabaho para sa'yo. Pero bago tayo ma-excite ng husto, kailangan muna nating iset yung expectations. Okay, so heto yung dalawang muka ng passive income. Sa kaliwa, yung myth, instant cash, walang hirap, parang magic. Sa kanan, yung reality. Ito ay binubuo, pinaghihirapan sa umpisa, at nangangailangan ng panahon. Hindi ito sprint, marathon to. Okay, so ngayong alam na natin na hindi to magic, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Let's define it. Ang passive income sa totoo lang ay may front-loaded effort. Ano yun? Kumbaga, lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng puyat nasa unahan. Ise-set up mo yung system, tapos kapag tumatakbo na yan, minimal na lang yung effort na kailangan para i-maintain. At ang pinaka-rewarding na part, ito yung pera na tuloy-tuloy ang pasok kahit hindi ka nakababad sa trabaho 24/7. Ito yung nagbibigay sa'yo ng freedom ng oras. So, alam na natin kung ano to. Ngayon, punta na tayo sa pinaka-exciting na part. Saan ba tayo pwedeng magsimula? Ito na ang inyong Filipino Starter Pack for Passive Income. Okay, here are 5 realistic ways na pwede sa atin. Una, dividends from stocks. Bili ka ng shares sa mga stable na kumpanya at bibigyan ka nila ng share sa kita nila. Pangalawa, a crowd favorite, Pag-ibig MP2. Basically, pinapahiram mo ang gobyerno ang pera mo at binabalik nila to with higher interest. Pangatlo, rental income. Kung may extra kang kwarto, pwesto o kahit parking space, parentahan mo. Pang-apat, yung mga tinatawag kong automated side hustles. Gumawa ka ng isang digital product like an online course or an ebook, iset up mo online at pwede kang kumita kahit natutulog ka. At panglima, high-yield savings accounts. Simpleng-simple, ilagay mo lang yung pera mo sa bangko na nag-aalok ng mas mataas na interest. Ang susi dito, hindi mo kailangan gawin lahat yan. Pumili ka ng isa at doon ka mag-focus. Kasi tandaan natin, ang goal dito ay hindi makahanap ng isang higanting income stream. Ang goal ay bumuo ng maraming maliliit na sapa ng kita na eventually magiging isang malaking ilog. Pero hindi yan dyan nagtatapos. May maliliit ka ng sapa, paano mo sila gagawing ilog? Dito napapasok yung pinaka-powerful na concept, ang reinvestment growth engine. So ano nga ba yung sikreto para lumago to ng mas mabilis? Simple lang. Yung unang kita mo mula dyan, huwag na huwag mo munang gagastusin. Yan ang pinakamalaking pagkakamalit ng marami. Instead, i-reinvest mo. Gamitin mo yung kinita mo para bumili pa ng mas maraming income-generating assets. Bumili ka pa ng stocks, idagdag mo sa MP2 mo. Kapag ginawa mo yan, yung income stream mo nagiging self-sustaining. Parang nagkakaroon siya ng sariling buhay, lumalago on its own. At ito ang magdadala sa atin sa pinaka-importanting mindset shift sa lahat ng to. Please, tandaan nyo to. Ang passive income ay hindi hinahanap na parang kayamanan. Ito ay binubuo, brick by brick, pondo by pondo. Resulta to ng sipag, tiyaga at tamang diskarte. Kaya iiwan ko sa inyo to. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Magsimula ka sa maliit. Ang importante, consistent ka. At maniwala ka, darating yung araw, mas masipag pa yung pera mo sa pagtatrabaho kesa sa'yo. Kaya ang tanong ko para sa'yo, anong maliit na sapa ng kita ang sisimulan mong buuin simula ngayon?